Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Luto Pinoy sa Amerika. And for today's video po, tayo po ay magluluto ng napakasarap na authentic Chinese kikiam. Ito po yung mga kakailanganin natin sangkap para po sa ating recipe for today. Meron po tayo ditong bean curd skim o yung ating tofu sheets. Ito po yung pambabalot natin sa ating Chinese kikiam. Kung gusto niyo po itanong sa akin kung saan ko po ito nabili, punta po kayo sa mga Chinese grocery. Meron po sila sa frozen section. Tapos gagamit din po tayo ng oyster sauce, black ground pepper, salt, white sugar. Ito rin po yung ating 5 spice. Nabili ko rin po sa Chinese grocery. Meron po sila doon. Tapos ito po yung ating egg, cornstarch, ground pork, shrimp, yung ating water chestnut, shiitake mushroom, onion, carrot, at yung ating green onions. Tapos meron po ako ditong nakahiwalay na water and cornstarch. Ito po yung pandidikit natin sa ating bean curd pag binalot po natin yung ating kikiam. Tapos ito po yung ating cooking oil para po sa ating pangprito. Yung para sa sauce naman guys, mamaya ko na po ibibigay yung mga recipe niya o yung mga ingredients niya. Tapusin muna po natin itong ating mixture ng ating Chinese kikiam. Okay, lagay po natin lahat ito sa ating food processor. Salamat po! Okay guys, lagay natin lahat dito sa ating food processor. Lagyan natin yung ating ground pork, shrimp, sama na natin yung mga gulay, lagyan natin yung 5 spice, salt, sugar, egg, lagyan natin ng oyster sauce, mga 2 tablespoon. Black ground pepper. Lahat po ng mga nilagay nating sangkap dito, isusulat ko rin po sa ating description below. Paki-check nyo na lang. Nakalimutan ko po sabihin kanina. Takpan na po natin siya. Natin. Lagay ko na po yung ating cornstarch. Balik po natin yung takip. Tapos paikutin pa natin na isang beses. Pwede na po natin ilipat sa bowl. Ito po siya. Okay guys, ito na yung ating mixture. Ngayon, ayusin naman natin yung ating pambalot dito sa ating Chinese kikiam. Kunin ko tong ating bean curd. Magkakat tayo ng mahaba. Parang pambalot ng lumpia guys. Dahan-dahan lang tayo kasi madaling mapunit itong ating pambalot. Ito po mga ganito po yung kailangan natin. Guys, meron tayo ditong tubig dito sa maliit na kasirola. Nilagay ko yung half cup na tubig kanina at saka itong cornstarch ibubuhos ko. Ito yung pandidikit natin sa ating Chinese kikiam pero lulutuin natin siya para mas madaling madikit. Okay. Tayo lang natin kumulo yung tubig tapos lalagay ko yung cornstarch.
Medyo mainit na yung tubig natin. Lagay natin yung cornstarch. Tutunawin lang natin to dito sa tubig. Ngayon medyo lumalapot na. Pwede na natin i-off yung stove. At ibuhos natin sa buong. Ngayon guys, pwede na tayong magbalot. Ito na yung ginawa nating pangdikit. Tapos kuha tayo nitong bean curd. Tanggalin ko na lang yung matigas na part sa gilid para hindi storbo. Kuha tayo nitong mixture. Lagay natin. Manipis lang ang gagawin natin guys, parang kagaya lang nung nabibili sa Malabon. Sa Malabon may version sila nito. Pero mas manipis lang kumpara dun sa Chinese kikiam talaga na nabibili sa mga Chinese store. Yan, pwede na yan. Tapos, roll natin. Lagyan ko na siya ng ano dito para dumikit na siya kaagad. Graduin nyo guys na malinis ang kamay nyo bago nyo siya hawakan. Hindi na natin sinara yung gilid para madali siyang kunin mamaya. Ganito lang guys oh. Okay. Kulang tayo nalalagyan. Kuha pa tayo ng isa. Ulit-ulitin lang natin yung ginawa natin hanggang matapos natin yung mga mixture. Gupitin ko lang yung matigas dito. Guys, ito na po yung mga nagawa natin sa 1 pound na ground pork. Bali, may 8 piraso tayong kikiam na ganyang kahahaba. Okay, steam muna po natin ito. Meron po ako yung steamer dito na naka-ready. Painitin ko lang yung tubig niya tapos ilalagay ko sila. Guys, bago natin sila ilagay dito sa ating steaming tray, lagyan muna natin siya ng mantika para hindi sila dumikit. Papahiran lang natin. Pwede na natin sila ilagay sa isa. Bigyan siguro natin ng konting space. Okay. Takpan na natin. Ngayon kumukulo na po yung tubig dito sa ating steamer. Hinaan natin yung apoy sa medium heat. Tapos ipatong na natin sila. Steam po natin sila ng 30 minutes. Set ko po yung timer. Wait po natin yung 30 minutes hanggang maluto yung ating Chinese kikiam. Okay guys, habang inintay po natin matapos yung ating Chinese kikiam sa ating steamer, nasa 9 minutes na lang po siya. Bibigay ko na po sa inyo yung para sa sauce natin at lulutuin na natin siya. Ito po, meron po ako ditong chicken broth, soy sauce, oyster sauce, vinegar. Yung ating cornstarch, nilalagyan ko lang po ng konting tubig kasi gagawin po natin siyang slurry pampalapot po sa ating sauce. Tapos meron po tayong brown sugar, ketchup, yung ating pong black brown pepper, tsaka po yung ating sesame oil. Lagay na po natin yung ating mga ingredients para sa sauce dito sa ating saucepan. Buhos natin yung chicken broth.
Kasi mas masarap may lasa yung ating gagamiting sauce. Tapos lagay po natin yung brown sugar para matunaw na siya kaagad. Lahat po ng mga ingredients natin guys, pakicheck nyo po sa description below. Tapos lagay po natin yung ating soy sauce, oyster sauce, ketchup, banana ketchup po yung gagamitin natin, vinegar, lagyan po natin ng black ground pepper at yung sesame oil. Mix muna natin. Sasalang po natin ito sa kalan, pero huwag muna po natin siyang haluin kasi may vinegar po siya. Pag kumulo na po siya, tsaka po natin ilalagay yung cornstarch. Hintayin lang po natin siyang kumulo. So ngayon kumukulo na po siya, pwede na natin ilagay yung ating tinunaw na cornstarch sa tubig. Lagay po natin ng dahan-dahan. Tingnan nyo na lang guys kung gaano kalapot yung gusto nyo. Kung gusto nyo pa magdagdag ng konting cornstarch. Hindi natin siya lumapot. Okay guys, ito na po yung ating sauce. Yan, lumapot na siya. Pwede na po natin siya i-off. At malapit na rin po matapos yung ating kikiam. Ito po, patapos na po yung ating timer. Off na natin siya. Check natin yung ating mga kikiam. Natin yung stove. Tapos buksan natin. Po sila. Palalamigin muna natin to guys bago natin prituhin. At hayaan muna natin sila dito sa ating steamer na mga 30 minutes para lumamig sila. Pero ililipat ko sila maya-maya dito sa tray natin para mas lumamig sila. Okay? Kasi medyo malambot pa yan. Huwag muna natin silang gagalawin. Hayaan muna natin sila dito ng 30 minutes. Yun guys, pwede na po natin ilipat yung ating mga kikiam. Medyo lumamig na sila ng konti. Pero ilagay natin sila dito sa tray para talagang ma-dry sila. At pag pinirito natin, hindi sila masyadong matalsik. Mawawala po yung kanilang excess water. Salansan lang po natin sila dito sa tray. Prituhin po natin sila maya-maya kasi medyo basa pa po sila. Palamigin lang natin dito sa tray. Okay. Babalik po ako pagka magpiprito na tayo. Okay guys, ready to fry na po itong ating kikiam. So ito, magpapainit na ako ng kawali at lalagyan ko na siya ng mantika. Okay guys, medyo mainit na yung mantika natin. Pwede na tayo maglagay. Ngayon, pwede na natin silang baliktarin. Okay na yan guys. Pwede na natin ilagay dito sa ating plate with paper towel para tumulo naman yung excess oil. Tapos prituhin natin yung iba pang mga natitira hanggang matapos natin lahat sila. At ito pwede na natin hiwain at ilagay natin sa ating serving plate. Okay guys, maraming salamat po ulit sa panonood sa aming channel, Luto Pinoy sa Amerika. Ito na po ang ating recipe for today, ang napakasarap pong Chinese kikiam. Yan, hindi nyo po kailangan bumili sa Chinese restaurant para po matikman nyo itong napakasarap na appetizer na ito. Maraming salamat po guys. Ingat po tayong lahat. God bless po.
Salamat po sa Diyos sa pagsuporta niyo po dito sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Kain na po tayo. Ayan po ang ating Chinese kikiam. Tikman po natin ang ating niluto. Po tayo. Ayan. Dulo po, masarap para may crunchy. Ito siya, oh. Sarap po guys. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po tayong lahat.